Sabi ng nanay ko, ano, pagamot ka? Sabi niya sa akin, na hindi na. Mamamatay ka rin lang, ba't ka bang papagamot? Yun ang sabi ko. Nag-start ako ng 2013 na diagnose ako ng stage 2. Na sabi sa akin, ano ko, cancer. Ang sabi ko sa sarili ko, sabi ng nanay ko, ano, pagamot ka? Sabi niya sa akin, na hindi na. Mamamatay ka rin lang, ba't ka bang papagamot? Yun ang sabi ko. So, inignore ko yung stage 2. So, pinatayaan ko, after 2 years, lumaki siya. Naging stage 3B na siya. Ngayon, hindi ko na siya matiis yung carrot. Kasi lumaki na siya eh. Na bumahong na siya, gano'n. 2015 ako na-opera. Tapos, nag-chemo ko bago ako in-opera, no? Sabi ko sa sarili ko, nang na-opera ko, sabi ko, Lord, siguro, huwag mo muna akong kunin. Kasi dati, ang bili ko lang sa sarili ko, at the age of 60, pwede na akong bumigay. Eh, naisip ko yung mga anak ko, kasi byuda, tapos yung mga anak ko, walang mga yung apo ko, anak ko, kulang sila sa parang kailangan nila yung support ako ba. Sabi ko, Lord, kung talagang bibigyan mo pa ako ng buhay, bigyan mo na ako ngayon. Paramdam mo sa akin. Kasi pagtapos ko nag-chemo, magpapa-radiation ako, hindi ko kaya yung radiation dahil 150,000, so saan ako kukuha ng pera pabili, no? Pampagamot. Sabi ko, Lord, ikaw na lang po ang bahala sa akin kung hanggang saan lang buhay mong ibibigay sa akin. So nanalig ako doon, pero nung na-diagnose ako, ang inisip ko, mamamatay na ako, no? Parang gano'n. Sabi ko, bakit ko ba iisipin yung sakit ko? Dapat isipin ko kung paano ako masusurvive ko na iwaglit ko yung depression, yung iniisip ko lagi yung sakit ko kung paano ako. Sabi ko gano'n, Lord, kayo na po bahala sa akin. Bakit ko ba isipin yung sakit ko samantalang nandiyan naman kayo? Kaya, praise God na nandito pa rin ako, surviving. Thank you po.